Welcome to Donmar TV News Channel. Kinidaw ni Mayor Inday Sara Duterte titatawid jay Davao nga agkay kaysa nga labanan ti coronavirus pandemic kasarunod ti talong aldaw ang Kadayawan Digital Festival. Kinuna ni Mayor Inday ti laksi ti pandemya dagiti titatawid jay Davao ket iselebrar lat uray pay online ti cultural heritage ti Davao. Iti mensay na iti opening ceremony idi kalman dinayo ti Lady Mayor dagiti Davaoenos iti kinatibkerken kinatured dagiti Pilipino akaw galian ket masapol nga maipasa iti tunggal henerasyon. Madayaw Davao, happy 36 Kadayawan sa Davao Festival kaninyong tanan. Let this year's online Kadayawan, which we are celebrating for the second time without the customary festivities and gatherings due to COVID-19, be a testament to our resilience amidst adversities, to our unity as one multicultural community despite the challenges we face. Therefore, it is only fitting that we continue to honor the wealth of our culture and recognize the numerous contributions of our peoples from generations past in the comforts of our own homes. I am inviting everyone to watch the various online events showcasing the best of our city, which will be featured on our official social media pages. Let us discover our roots and honor our rich cultural traditions in order to emerge from the pandemic as a stronger and more steadfast Davao City community. Sa atong pagsaulog, sa atong 36 Kadayawan sa Davao Festival, padayon ta sa pag-amuma ug pagtahod sa atong kinaiyahan, sa atong kultura ug sa atong kagikan. Daghang salamat, stay safe ug happy 36 Kadayawan kaninyong tanan. Matapos matalo kay Yordenis Ugas, isa na namang hamon ang kinakaharap ngayon ni fighting Senator Manny Pacquiao. Ito ay ang disloyalty complaint dahil sa umano'y paglabag ng senador sa PDP Laban Constitution na maaring mauwi sa pagpapatalsik sa kanya sa partido. May kaugnayan ito sa sinasabing plano ni Pacquiao na gawing national party ang regional party niya sa People's Champ Movement. Una nang itinanggi ng kampo ni Pacquiao ang alegasyon at sinabing mananatili sa PDP Laban ang senador sa kabila ng umiiral na paksyon. Samantala ayon kay PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, may 10 hanggang 15 ang kampo ni Pacquiao para magpaliwanag kung bakit siya hindi dapat mapatalsig sa partido. Magiging mas masaya si Mami Junicia Pacquiao kung magretiro na sa boxing ang anak na si Manny. Sa pahayag ni Mami D na sa pamamagitan nito makapag-focus na ang kanyang anak kung ano ang kanyang plano. Habang sinabi nito, natanggap na niya ang pagkatalo ng anak dahil normal sa laro na may matalo at mananalo. Ang managaw man na walang na-injured sa laban ang dalawa. Pero kung magdesisyon si Manny na makipag-rematch pa kay Ugas, wala itong magagawa. Bagkos suportahan niya ang kanyang anak. Nagpasalamat din ang pamilyang Pacquiao sa mga Pilipino na nagpatuloy sa pagsuporta sa Pinoy Ring Icon. Mas mayo mundang na siya, baka na po din naman tamawaw. Mauna, total, wag man siya mabagsak. Sige lang, malipay ko mundang na siya sa boxing kay ang atong lawas gihimo man atong sugal, oy. Kasunod ho mga kabombo ng unanimous decision loss kay Yordenis Ugas sa kanilang bakbakan kahapon sa T-Mobile Arena sa Las Vegas ay nagpahiwatig na si Senator Manny Pacquiao sa posibilidad na isabit na niya ang kanyang boxing gloves sa makalipas ang ilang dekada ng pagsabak sa itaas ng lona. Sa kanilang post-fight press conference, sinabi ni Pacquiao na maraming bagay na ang kanyang ginawa sa pagboboxing at marami na rin ang naging kapalit nito sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, pinag-iisipan na raw niya ang kanyang future sa boxing at nakikita na rin ang kanyang sarili na makakasama ang kanyang pamilya. Bagamat natalo, labis namang pagpapasalamat pa rin itong si Pacquiao sa kanyang mga fans na pumunta sa naturang laban nila ni Ugas. Nagpasalamat din siya sa suporta ng mga ito at gayon din yung pagkakataon na makabahagi ang mga fans sa kanyang karanasan sa pagboboxing. Kaugnay niya, narito ang naging pahayag ni Senator Manny Pacquiao. I did my best tonight, but my best wasn't good enough tonight. No excuses. Gustong paimbestigahan ni Senator Laila De Lima sa Senado ang logistics contract ng COMELEC para sa 2022 elections. Ginawad kasi ang kontrata sa F2 Logistics Philippines Incorporated na
kontrolado umano ng Davao-based businessman na si Dennis Uy. Si Uy ay isa sa mga campaign contributor ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 elections. Bilang logistics partner ng COMELEC, ang kumpanya ang inaasahang magde-deliver ng mga vote counting machine at iba pang kagamitan sa eleksyon. Sabi ni De Lima, dapat busisiin ang posibleng conflict of interest sa kontrata. Wala pang pahayag si Uy. Pero kung si Duque kinampihan ng Pangulo, sinibak naman niya sa pwesto si National Electrification Administration o NEA Chief Edgardo Masonsong. Ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, lumabag umano sa batas si Masonsong nang payagan niyang puntuhan ng mga electric cooperative ang kampanya ng isang party list group noong 2019 elections. Nauna nang iginiit ng opisyal na walang basehan at malisyoso umano ang alegasyon laban sa kanya. Hawak na ng Kongreso ang mahigit 5 trilyong pisong panukalang 2022 national budget. Ibinigay ng Budget Department sa Kamara ang kopya nito ngayong umaga. Ito ang pinakamalaking proposed budget sa kasaysayan. Sasailalim ito sa budget deliberations bago maisabatas. Ngayong araw, muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso matapos ang 2 linggong ECQ sa Metro Manila. Ngayon, tama ang sinabi ko noong mga nakaraan. Hindi ka mananalo ngayon sa laban mo, Manny Pacquiao. Nako po, talagang pinagdasal kita. Ha? Talagang nagdasal ako na huwag kang manalo. Utang ina mo ka sa laban mo to. Nako po, talagang answer prayer ako, mga kapatid. Answer prayer ako. Utang ina. Di ba? Di ba? Di ba? Piruin mo. Imbis ang pagkakaabalahan niya, boxing, di ba? Para yung karangalan natin, putang ina ginagawa niya. Bumabakbak pa rin sa lamesa sa harap ng kainan, namumuliti ka pa rin. Oh, ano nangyari? Alam mo, Manny Pacquiao, kung sino isa sa mga nagbigay ng kamalasan mo? Alam mo kung sino ang nagbigay ng kamalasan mo? Ito, pakita ko sa'yo. Yan o. Ayan o, si Ron Monsayak, na nandiyan dyan, no? Ayan, no? Ang hudas ng PDP laban. Ayan, no? Kasama mo, dinala mo yung hudas ng PDP laban. Ayan, no? Iyan ang nagpatalo sa'yo. Dinala sa'yo ang kamalasan. Tapos sasabihin ni Ron Monsayak, ito sasabihin ni Gago sa post niya, tigilan mo na raw ang pamumulitika. Tigilan mo na daw ang pagbakbak kay Ron Monsayak. Eh ano ito? Ayan o, ulitin natin Ulitin natin. Ulitin natin.